Oh, At totoo ano ba ba yan? ito? 1,000 pesos na Monthly ba ito? Paano ba? pagkatapos makapagrehistro daw ang isang senior citizen sa National Commission of Senior Citizens. Ano po ang katotohanan niyan, Madam Hindi, Chair? hindi po totoo yan. Pag Okay. kayo ay nagrehistro sa ating online registration sa National Commission of Senior Citizens, ay para lang magkaroon tayo ng tamang datos. At itong mga datos na ito ay kakailanganin natin upang mapaghandaan natin kung ano-ano man ang mga polisiya o mga programa o kaya budget, no, para sa ating mga lawmakers at policy makers na maibigay natin sa kanila yan. So wala pong katotohanan yan na may tatanggapin kayo kapag kayo ay nagrehistro. Subalit inaanyayahan po namin kayo na magrehistro. Either doon diretso sa aming online registration o kaya doon sa PhilSys kasi meron tayong ugnayan with DICT. Sa ugnayan niya po sa DICT ay maliwanag na doon maliliwanagan. Naidagdag ko na yun, maliwanag upang maliwanagan, Madam Chair. Yes po, maliwanagan tayong lahat na pwede tayong magrehistro sa PhilSys para sa National ID. At kapag ka ikaw ay senior at nagrehistro kagaya ko, nung nagrehistro ako doon, makikita na lahat ng IDs meron ikaw. At ito, ang maganda nito ay it is already accepted all over the country sa lahat ng ating mga transactions. At maganda din ito dahil makikita din natin kung ano-ano ang mga datos lang na kakailanganin natin to identify later on ilan kaya ang 80, ilang kaya ang 85, 90, 95, 100. Mapoproject na rin natin yung budget natin. Pangalawa, malalaman din natin kung ano-ano yung mga kanilang mga profile, no, sa kanilang health nila, at ito ay mapaglaanan din ng pondo sa local government units or sa national government in terms of support for their maintenance medications.